Sa pambungad na eksena ng pelikula, si Green, isang pulis, ay naatasan na magdala ng pera kay Ballem, isang kilalang bilanggo na may marangyang silid at personal na seguridad. Si Ballem ay isang drug lord na sa kabila ng pagkakakulong, ay kayang patakbuhin ang kanyang kumpanya at mapanatili ang kontrol sa drug trafficking. Bilang karagdagan, nagpapatakbo siya ng isang negosyo na nakikibahagi sa pagbebenta ng mga droga, baril, at human trafficking. Dahil hindi siya kayang saktan ng kanyang mga kalaban sa detention, nagpasya siyang manatili doon. Makatwiran na napakaraming mga asasin ang ipinadala para pumatay kay Ballem, lalo na kung isa sa alang-alang ang $1,000,000 na tag ng presyo na nakapatong sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, ang mga bagong dating na bilanggo na ilalagay sa bilangguan ni Ballem ay ipinapakita sa kanilang mga itinalagang selda. Sa isa pang pagkakataon, hinarap ni Officer Green si Jack Stone, isang bilanggo na napatunayang nagkasala ng pagpatay sa kapwa pulis sa panahon ng pagnanakaw. Nawala ng pasensya si Officer Green at nahampas si Jack sa sikmura bago sumigaw na si Jack ay hindi tatagal sa kulungan. Isang linggo bago nito, ninakawan ni Jack at ng dalawa sa kanyang mga kaibigan ang isang bangko upang makakuha ng matibay na patunay na maaari nilang gamitin upang ibunyag ang mga aksyon ng despotismo at katiwalian ng maraming opisyal ng pulisya at opisyal ng gobyerno na nakikipagtulungan kay Ballem. Sa sandaling nakuha niya ang pera at ang kinakailangang kaalaman, umalis si Jack sa lugar. Gayunpaman, si Jack at ang kanyang dalawang kaibigan ay biglang napalibutan ng mga pulis, na pagkatapos ay bumaril at pumatay sa dalawang kaibigan ni Jack. Nang makaalis na siya sa maraming pulis, nakatakas si Jack at nagtago sa isang kalapit na gusali. Isang pulis ang lumabas mula sa mga anino at nagbanta na haharapin si Jack nang siya ay handa nang umalis. Pagkatapos nito, ginulat ni Jack ang pulis sa pamamagitan ng pagtanggal ng maskara sa kanyang mukha. Si Jack ay miyembro din ng puwersa, ngunit itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Itinulak ni Jack ang pulis nang hindi nag-iisip, na nagpadala sa kanilang dalawa na bumagsak sa isang napakataas na lugar. Nakatakas si Jack sa kanyang buhay, ngunit agad na namatay ang pulis. Dahil ang opisyal ay isa sa mga opisyal na sangkot sa pagpatay sa asawa ni Jack, sinadya ito ni Jack. Isang kapwa opisyal ng pagpapatupad ng batas ang kumitil sa buhay ng asawa ni Jack. Pagkatapos nito, ibinigay ni Jack sa isang mamamahayag na nagngangalang Tricia ang lahat ng mga file ng impormasyon at pagsuporta sa dokumentasyon tungkol sa hindi tapat na pagkilos. Pagkatapos nito, inutusan niya si Tricia na tingnan ang bagay at bumalik sa tanggapan ng piskal kasama ang kanyang mga natuklasan. Nang bumalik si Jack sa bilangguan, inilagay siya sa isang selda kasama si Silva, isa pang bilanggo. Si Semyon, isang bilanggo at pinsan ni Ballem, ay lumapit sa isang bagong bilanggo sa panahon ng tanghalian at humingi ng security cash. Tumanggi ang lalaki na bigyan si Semyon ng anumang pera, kaya binugbog siya ni Semyon. Kasunod nito, pumunta si Semyon kay Jack at humingi ng suportang pinansyal. Gayunpaman, sinaktan ng lalaki si Semyon at itinulak siya at ang kanyang mga tauhan sa sahig bago niya maatake si Jack. Ito ay bago binantaan ni Semyon si Jack. Sa puntong iyon, inilagay ng mga gwardya si Semyon at ang kanyang mga tauhan sa solitary confinement at hinayaan si Jack na makabalik sa kanyang tanghalian. Pagkatapos ay dinala ng mga gwardya si Jack sa isang silid na may security camera para makausap niya si Ballem. Si Jack ay binigyan ng babala ni Ballem na huwag makialam sa kanyang negosyo habang siya ay nasa kulungan. Ibinalita rin niya ang pagpatay sa asawa ni Jack sa kamay ni Ballem at ng kanyang mga goons. Bilang karagdagan, sinubukan ni Ballem na takutin si Jack, ngunit tila hindi sineseryoso ni Jack ang babala ni Ballem. Tatlo sa kanyang kapwa bilanggo na pumasok sa selda ni Jack ay inatake siya ng walang babala ng gabi ring iyon. Gayunpaman, pinabagsak ni Jack ang lahat ng tatlo sa kanyang mga kalaban ng madali at hindi man lang ginising si Silva. Samantala, sinusubukan ni Tricia na tingnan ang mga detalye at alamin kung sino si Jack Stone, na nakakuha ng dossier na may impormasyon tungkol sa katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno at pulisya. Pumunta si Tricia sa opisina ng piskal kinabukasan para kausapin ang taong iyon. Ngunit sinabihan si Tricia na ibigay kay Mark, ang katulong ng piskal, ang file ng impormasyon nang biglang ipatawag ang taga-usig sa isang mahalagang pulong. Nagpahayag ng pagdududa si Tricia tungkol kay Mark at nangakong babalikan ang kaso para makipag-usap ng harapan sa prosekusyon.
Hinihintay siya ni Trisha sa labas ng opisina ng piskal, handang ibahagi sa kanya ang impormasyong mayroon siya tungkol sa mga opisyal ng gobyerno at mga pulis na nakikibahagi sa mga tiwaling gawain. Pagkatapos, binisita ni Trisha si Jack sa kulungan at sinabing tinitingnan niya ang impormasyong ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos ay pinayuhan ni Jack si Trisha na magpatuloy ng may pag-iingat at ilapat ng naaangkop ang bagong nakuhang kaalaman. Bumalik si Jack sa kanyang selda at inisip ang masasayang sandali kasama ang kanyang yumaong asawa. Matapos ang pakikipagtalo ni Jack kay Semyon, isang bilanggo na nagngangalang William ang lumapit sa kanya at sinabihan siyang manatiling mapagbantay. Sa kabaligtaran, iginiit ni Jack na hindi siya natatakot kay Semyon o Balaam at pagkatapos ay nagtanong kung nasaan ang holding cell ni Balaam. Naniniwala si William na napakahalaga ng pagiging kumpidensyal. Marami sa mga warden ay hindi rin alam tungkol dito. Ang aksyon ay biglang pumutol sa isang kulungan ng kababaihan, kung saan ang dalawang bilanggo ay tila pisikal na nag-aaway. Ang isa sa dalawang babaeng biktima ay inilipat sa isang bagong lugar at tinakpan ang kanyang ulo nang dumating ang mga gwardya at dinala siya sa kustodiya. Ang babae, na nagngangalang Alena, at ang ilan pang mga detenido ay tila dinakip sa harap ni Balaam, na naroroon din. Natukoy na, nang hindi nalalaman ni Balaam, si Semyon at ang iba pang mga lalaking detenido ay personal na nakinabang sa pagbebenta ng droga at humingi ng panseguridad na pera. Dahil natalo ni Alena ang isa sa pinakamaasahang babaeng alipores ni Balaam, sabay-sabay siyang ipinadala doon. Pagkatapos ay nagtanghal si Balaam ng isang paligsahan, nag-aalok ng $10,000 sa unang taong pumatay kay Jack Stone at iharap sa kanya ang pugot na ulo ng lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni William kay Jack ang tungkol sa mga pangyayari. Ang iba pang mga bilanggo ay mabilis na nagsimulang gumawa ng plano upang talunin si Jack sa kompetisyon ng Balaam. Ngunit madaling patumbahin ni Jack ang bawat isa sa kanila sa tulong ni William. Sa kabilang banda, tinawagan ni District Attorney Johnson si Balaam at sinabing ang isang babaeng reporter ay mayroong impormasyon at patunay ng katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno at mga tauhan ng pulisya na nakipagtulungan kay Balaam. Narinig ni Balaam ang pahayag ni Johnson sa telepono. Pagkatapos, sinabi ni Balaam na papatayin niya si Jack Stone bago matapos ang araw at hiniling sa taga-usig na patayin ang babaeng reporter. Muling inatake si Jack habang nagtatrabaho sa laundry room, ngayon, ang jail warden naman. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang pambubugbog kay Jack. May isang hukbo ng mga bilanggo na naghihintay upang salakayin si Jack habang siya ay lumabas sa lugar ng laundry. Ngunit sinabi na ni Jack na $11,000 lamang ang ibibigay sa bawat bilanggo kung ang $100,000 ay hatiin ang buong bilang ng mga bilanggo na sasalakay sa kanya. Sa huli, napagpasyahan ng mga bilanggo na ang mga panganib ay masyadong malaki at sumuko sa kanilang balak na salakayin si Jack, na lumabas sa bloke ng selda. Ipinaalam ni Trisha sa kanyang kaibigan na si Allison, na nasa ibang lugar, tungkol kay Balaam at sa mga hindi tapat na lingkod bayan. Samantala, naglakbay si Alena sa babaeng ni Balaam, si Kat, sa loob ng bilangguan ng mga babae, upang mag-alok ng kanyang paghingi ng tawad gaya ng itinuro ni Balaam. Upang makasali sa isa pang labanan kay Kat, sinadya siyang guluhin ni Alena, at sa laban na iyon, nagpanggap si Alena na natutulog habang binubugbog siya ni Kat. Matapos masugatan, dinala si Alena sa ospital para gamutin. Hinubad ni Alena ang kanyang posas pagkalabas ng mga doktor at nurse sa silid, kumuha ng alkohol at gamot, at inilagay sa balde ng mop na madalas gamitin ni William. Pagkatapos ay dumulas siya sa loob ng mga air vent upang hanapin kung saan matatagpuan ang mga security camera ng silid. Habang nakakulong si Jack, binisita siya ni Trisha at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkasira na ginawa ng mga puwersa ni Balaam. Ang tanging nakakaalam ng lokasyon ng mga security camera ay si Alena, at mabilis itong bumalik sa silid ng ospital upang maiwasang mahuli. Patungo sa examining room ang nurse. Mabilis na kumilos si William para makuha ang atensyon ng nurse kaya nakalusot si Alena pabalik sa medical room nang hindi nakita. Tinanong ni Jack si William kung gaano na siya katagal nakapasok sa organisasyon habang pareho silang sinusuri ang sitwasyon. Napag-alaman na alam ni Jack na si William ay talagang isang FBI undercover agent at hindi isang tunay na bilanggo. Sinadya ni William na ipagpalagay ang katauhan ng isang bilanggo upang mailantad ang mga hindi tapat na opisyal ng pagpapatupad ng batas at sinumang konektado kay Balaam.
Sa buong 6 na buwang palihim na operasyon, kasama ni William si Alena. Kapag naibigay na nila kay Jack ang lahat ng bagay, inatake sila ng karagdagang mga bilanggo na nasa pasilidad. Kasunod ng insidente, tinawag si William sa opisina ni Warden Blaine at inilagay si Jack sa nag-iisang bilangguan. May pag-aalala na ang kaganapan ay mag-udyok ng kaguluhan. Binantaan ni Blaine si William na sinasabi na kung gusto niyang manatili sa kulungan, kailangan niyang bigyan siya ng pera dahil inatake ni William ang mga goons ni Ballem. Hiniling ni Blaine kay William na bigyan siya ng pera dahil, kung wala ito, hindi magagarantiyahan ng mga gwardya ng bilangguan ang kaligtasan ni William. Sinusubukang makipagkitang muli ni Tricia kay District Attorney Johnson sa pansamantala, ngunit sinabi sa kanya ng assistant na hindi maaring makausap ang prosecutor dahil sa mahalagang gawain. Iminungkahi ni Mark kay Tricia na ibigay niya ang impormasyong mayroon siya sa FBI. Di nagtagal, binisita siya ng anak na babae ni Ballem, at inilipat siya sa labas ng kanyang selda upang bigyan siya ng puwang. Sinabihan ni William si Alena na simulan ang kanyang gawain sa sandaling lumabas si Ballem sa kanyang selda. Nagkunwaring tulog si Alena para makalabas, at hinila siya ng warden ng bilangguan. Ngunit hindi inaasahang ginawa ni William at Alena na imposibleng gampanan ng warden ang kanyang mga responsibilidad. Pumasok si William sa control room, habang si Alena, na nagpanggap na miyembro ng security personnel, ay palihim na pumasok sa CCTV monitoring room. Napagmasdan ni Alena sa pamamagitan ng mga CCTV camera na papaalis na si Ballem sa visiting room pagkatapos na ilabas ng kanyang anak na babae ang galit nito sa kanya dahil sa pagiging isang kriminal na hari. Mangyayari ito pagkatapos ng kanyang anak na babae ay tapos na sa pagraran. Ang realisasyong ito ay naging dahilan upang buksan ni William ang pinto sa isolation chamber at pinakawalan si Jack. Kapag pinatumba na ni Jack ang warden, sinabi ni William kay Jack na sasama sila ni Alena kay Jack kung nasaan si Ballem. Mabilis na inaakala ang hitsura ng isa sa mga jail guard, ginawa ni Jack ang itinuro ni William at Alena. Di nagtagal, natagpuan ni Warden Blaine at marami pang mga opisyal ng bilangguan ang ebidensya ng isang break-in sa CCTV room. Tumakbo si Alena palabas doon at pumasok sa ventilation duct. Nagpakawala ng kaguluhan si William sa buong kulungan nang malaman niyang wala ng oras at papalapit na si Ballem sa kanyang selda. Nagkaisa ang mga bilanggo na salakayin ng mga security personnel na humantong sa isang madugong labanan. Sa isang estado ng desperasyon, sinubukan ni Green na makatakas sa pasilidad, ngunit pinigilan siya ni Jack at pinilit siya sa isang grupo ng iba pang mga bilanggo, na pagkatapos ay tinalo si Green. Tila pantay na nakatutok sina William at Alena sa pagpigil sa mga atake mula sa bawat direksyon. Pinigilan ni Semyon si Jack nang makalapit siya kay Ballem, at ang dalawa ay nagsimulang mag-away muli kaagad. Matapos mang-agaw si Semyon ng kutsilyo kay Jack, nasaksak si Jack sa tiyan. Sa kabila ng lahat, nagawa ni Jack na madaig ang lalaki. Ang isa pang eksena ay nagpapakita na si Allison at ang taga-usig ay tila nagpaplanong patayin si Tricia at burahin ang kanyang ebidensya. Si Allison ay malapit ng patayin si Tricia, ngunit si Mark, isang ahente ng FBI, ay pumasok upang iligtas siya. Tulad ng nangyari, tinitingnan ni Mark ang katiwalian ni District Attorney Johnson at iba pang opisyal ng gobyerno habang nagpapanggap na isang staff member ng prosecutor. Natagpuan ni Jack si Ballem, at ang dalawa ay nakipag-away pagkatapos na patayin ni William si Warden Blaine at ang iba pang mga jail guard. Malapit nang mawala ng lakas si Jack nang maalala niya ang kanyang namatay na asawa. Dahil dito, muling bumangon si Jack at ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban kay Ballem at tinapos siya. Ang koponan ng SWAT ay mabilis na dumating sa bilangguan at kinuha ang kontrol sa mga pangyayari. Ipinagpatuloy ni William si Jack at Alena. Nais ng amo ni William na batiin siya sa pagtanggal sa grupo ni Ballem, sa loob at labas ng bilangguan. Ipinahayag ni Jack ang kanyang pasasalamat sa kanila sa pagtulong sa kanya na maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Sa kalaunan ay inaresto ng FBI ang lahat ng pampublikong empleyado at mga tauhan ng pagpapatupad ng batas na nakipagtulungan kay Ballem at kalaunan ay natuklasang tiwali. Dinala ni William si Jack sa kulungan at pagkatapos ay nakipagsosyo sa kanya, na nagpo-promote sa kanya bilang ahente ng FBI.